everyone, for this video ay tatry natin i-prove kung paano nagkaroon ng ganitong value sa truth table natin for SR flip-flop. And if we can recall, yung SR sa SR flip-flop ay nangangahulugang set and reset. So ayun, without further ado, let's start. So sa SR flip-flop natin, so tatry natin gamitin yung ibang reference na ginamit ko. So meron tayong clock, then meron tayong R, S, then meron tayong Qn plus 1. So, ang ibig sabihin ng Qn plus 1 is next state. And dito yon, pwede rin siyang Qn, depende sa reference na ginamit nyo. And pwede rin siyang Qn minus 1 for the previous state. Pero since Qn minus 1 to, ang gagamitin natin dito is Qn for the previous state. So, kapag yung clock natin ay 0, so kahit anong value ng R and S natin, so yung Qn plus 1, ang magiging value niya is yung previous state pa rin. So yan. And ayun, meron tayong apat na values dito. Then 0 0 1 1 0 1 0 1. And tatry natin kunin, no, yung output neto and imamatch natin kung saan siya tutugma. Halimbawa, ito 1 for 0 and 1, paano nangyari yon? Itong 0 for 1 and 0, then the rest. So titingnan natin kung paano siya nangyayari. Ano pa ba pwedeng idagdag dito? So yun, need natin ng truth table for NOR gate. So we have the truth table for NOR gate. So, meron tayong A, B, then out. So, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. And remember, na kapag NOR gate, ang output niya is 1 kapag both of them are 0. And the rest ay 0 lang. So, yan. For the NOR gate. Yan. And for this circuit, no, meron tayong dalawang NOR gates and pangalanan natin siya as NOR gate 1 and 2. So, try natin, ito muna ang unang row. So, kapag yung clock natin or yung clock natin is 1, so ibig sabihin nagbabato siya ng high input signal sa sequential logic circuit natin. Tapos, however, yung RNS natin ay 0. Kapag ganyan yung situation, yung Qn plus 1 natin or yung next state na meron tayo ay magiging Qn. Kasi theoretically, kapag yung RNS ay 0, even though yung clock value natin is high or 1, nag-a-act lang yung sequential logic circuit natin na SR flip-flop as 2 inverter circuit. Kaya Qn pa rin yung output niya kahit na 1 yung clock value natin. And ayun, for the next part, ito. If Qn is 1, so ito yun, yung Q. If Qn, yung Qn plus 1 natin, ang value niya ay 1, mangyayari lang siya kapag 0 yung R and S. So, tatry natin kung paano siya nangyayari. And ayun, kagaya ng sinabi ko kanina, helpful yung NOR gate natin dito kasi may kita natin kung paano nangyayari yung paano nangyayari yung yung mga value sa truth table natin. So let's say we have Q as 1. So remember, nangyayari lang yung output na 1 kapag both inputs natin ay 0. So, ibig sabihin, 0 to, yung R natin. Pero, yung second input na ito, ay connected dito. So, 0 yan. Yan. So, kung 1 yung Q natin, ibig sabihin, yung Q naught natin ay 0. And, paano nagkakaroon ng 0 na value sa output? Kapag yung two inputs natin ay 1 or 0,
0 or 1 or 1 and 1. And ito, remember na yung S and R natin ay hindi pwedeng maging both na 0 kasi ang magiging output niya is the previous state. Oops, mali. Tama ba? 0, then ito must be 0 din. So 0, 1. So yung S value natin dito ay 1. Yan. Tama ba? Kasi hindi siya pwedeng both 0 eh. Kapag 0 siya both, ibig sabihin ang Q natin is the previous state. So check natin if S is 1, then R is 0, ibig sabihin yung Qn natin is 1. So yan, tama yan. And yan, for the next value naman, so check muna natin to. Ibig sabihin tapos na tayo dito, ito sa dalawang to, and dito naman tayo sa pangatlo. So paano naman daw kapag yung output natin is 0? So basically, itong Q0 is 1. So ibig sabihin, kung Q0 natin is 1, so sa NOR gate number 2, ang dalawang inputs natin ay 0 and then 0. 0 and then 0. So since connected ito, itong part na to is connected dito sa node na to, ibig sabihin, ang value nito ay 0 rin. And remember na hindi pwedeng maging 1 both yung RNS natin, ay maging 0 both yung RNS or 1 and 1. So hindi pwede yun. So ibig sabihin, isa lang dito is isang value lang ang pwede dito sa R, which is 1. So 1 and 1. Yan, kapag both of them are 1, 0 yung output. So 0, 0, 1. So tama. So if 1, kung R natin ay 1, then S is 0. So yung Qn natin is 0. So tama naman. So for the last part, try natin i-prove na hindi pwedeng both R and S ay 1. So bakit? So kapag 1 to, then 1 to. So for example, meron tayong ditong 0, then 0 tong, so 1, 0, sabihin 0 to. So ang Q0 na value natin ay 1. And remember, magiging 1 lang yung Q0 natin kapag yung dito sa NOR gate number 2 natin, kapag both of them are 0, magiging 1 lang siya. So in this case, meron siyang 1 na input. So hindi siya pwede na maging 1. Kaya that is why kapag yung RNS natin ay both 1, hindi allowed yung next value na hindi ka magkakaroon ng next value kapag RNS natin ay 1. And I think that's it for this part. So try muna natin tong pilapan. So RNS, if 0 and 1, 1, 0, 0, and not allowed. So that's it for this lecture. I hope marami kayong natutunan for today. And thank you for watching.